pong muli, balik po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos according po sa Mateo chapter 22, 36 to 39. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos ng kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ng mga katuruan ng mga propeta. Itong sinasabi ng Biblia at sinasabi ng Panginoong Hesukristo mula sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ibigin daw natin ang Diyos ng buong puso. So ang una, ito po'y command, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. So pag inibig po natin above all ang Lord, ibig pong sabihin, lahat ng bagay kaya nating mahalin. Bakit? Kasi inuna mong mahalin ang Panginoon. Sumunod doon, buong kaluluwa mo. May buong pagmamahal na galing sa kaluluwa at pag-iisip mo. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, wala kang gagawin kundi magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At kapag ikaw ay may malinaw na pag-iisip at mahal mo ang Panginoon, mahal mo siya ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo, magiging maayos ang maghapon mo. Bakit? Kasi lagi kang nakadepende, lagi kang nakarely, laging andoon yung love and cherish mo doon sa salita ng Diyos. At lagi mo itong pag-aaralan. So lahat ng gagawin mo, iisipin mo na ito ba'y nakalulugod at nakakatuwa? Ito ba ay kalugod-lugod sa salita ng Diyos? Ito ba'y matutuwa ba ang Panginoon sa ginagawa ko? So dahil mahal natin ang Panginoon, susunod doon yung magiging mabuti kang nanay, magiging mabuti kang kaibigan, magiging mabuti kang kapitbahay, magiging mabuti kang asawa. Lahat doon naka-under kasi mas mahal mo si Lord. Dahil kung mahal mo si Lord, hindi mo hahayaang sumama ang loob ni Lord. So ibig sabihin, mas lalo mong mamahalin ang mga mahal mo sa buhay, lahat ng taong nakapaligid sa iyo, mahal mo. Kasi nga, mahal mo si Lord. Pangalawang utos, ang sabi ito, ibigin mo naman ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So walang tao na gustong saktan ang sarili niya. Wala ring tao na gustong siraan ang sarili niya. Wala ring tao na gustong maghirap siya. Lahat ng bagay ang gusto mo para sa sarili mo ay maayos. So kung mamahalin din daw natin ang kapwa natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin, hindi natin sila hahayaang masaktan. Hindi rin natin sila hahayaang masiraan. Hindi rin natin sila hahayaan na magkaroon ng pagkakataon na sila ay malungkot. Bakit? Kasi nga mahal mo sila. At kung nararamdaman mo na may pagmamahal ka sa kapwa mo, gagawin mo yung very best. Tanong, kaya ba natin gawin to? Mahirap at mahirap gawin, lalo na kung ang mga nagmamahal sa atin ay hindi naman kaibig-ibig, di ba? Pero mahirap ding mahalin ang kapitbahay natin kung sila ay laging nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. Chinichismis ka, binibigyan ka ng sama ng loob, sinisiraan ka. Hindi ka man lang ma-sharean ng mga bagay na gusto mo. Pero, hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Ang sikreto dyan, mga kapatid, hingin mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, tulungan mo po ako na mabuksan ang puso ko, na tunay na masunod ang kalooban mo. Mahirap po silang mahalin, pero turuan mo po ako magmahal. Mahirap po silang ibigin. Turuan niyo po akong ibigin sila ng gusto. At tunay, mga kapatid, mga magulang, mga bata, makikita ninyo yung sikreto ng buhay na masarap palang nagtitiwala sa Diyos at masarap pala na pag-ukulan natin ng pansin yung mga mas mahalagang bagay. Ano yun? Mahalin ng Panginoon sa lahat ng oras. At ang lahat ng bagay, kapag ginawa mo yun, na may pagmamahal, maniwala ka, kapatid. Kaya mong mahalin ang kapwa mo. Bakit? Kasi mas mahal mo si Lord. Kaya mong mahalin ang asawa mo higit sa iyo. Bakit? Kasi mas mahal mo si Lord. Kaya mong alagaan ang mga anak mo ng the best. Bakit? Kasi mas mahal mo si Lord. Kaya yun ang unang utos. Love God above all. Amen. Good morning. Happy day. Happy life. God bless you.